Ang topic po natin ngayon ay kung paano kumuha ng police clearance. Pero ang bago ang lahat, let's roll the intro para mamukhang feeling gwapong bro. Maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa YouTube channel ko, dito sa Facebook page ko. At syempre, may TikTok account na rin tayo. Kala nyo kayo lang ha. At nandito po tayo sa segment ko, ang Police de Academia. Una, para sa kaalaman ng lahat, ano ang police clearance? Tulad ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang pagkakaroon ng police clearance ay nagpapatunay na wala kang krimen o masamang record ang may hawak sa PNP database. Madaling salita, ito ay isang pangunahing kinakailangan ng mga employer bago tanggapin ang isang aplikante. Gayon din ang police clearance ay maaaring gamitin bilang visa ID sa ilang legal na transaksyon tulad ng pag-apply ng para sa NBI clearance, national ID at credit cards. Ano ang mga ahensya na maaaring kumuha ng police clearance? Ang police clearance ay nilalabas ng Philippine National Police o PNP. Ginagamit nila ang isang sistema o centralized system na tinatawag na National Police Clearance System o NPCS. Ito ay nagbubuklod ng lahat ng datos mula sa mga bayan at lungsod para sa isang unified database na nagbibigay daan sa kanila na madali ang suriin kung mayroon record ang isang tao sa pulisya. Ano nga ba ang pagkakaiba ng police clearance sa NBI clearance? Bagamat umaasa ang PNP at NBI na pag-isahin ang mga clearance sa hinaharap, magkaiba ang dokumento muna sila sa ngayon. Sa pangkalahatan, dahil sila ay mula sa dalawang magkaibang department, nag-iiba ang kalagahan ng bawat hit sa kanila ang mga record at kung paano ito inahandle. Anong mga IDs ang tinatanggap para sa police clearance? Una, Alien Certificate of Registration. Alien Certificate of Registration. May alien kasi hindi po to yung nakakatakot alien, no? Kasi hindi po to yung nakakatakot na alien. Mga tao po sila. Ang Alien Certificate of Registration sa Pilipinas ay isang ACR I-card, isang microchip ID para sa mga dayuhang nasyonal na nananatili sa Pilipinas ng higit sa 60 days. Pangalawa, driver's license. Pangatlo, birth certificate, GSIS ID, passport, IBB ID, PNP ID, OFW ID, PhilHealth ID, PRC ID, Postal ID, Senior Citizen ID, School ID, kasama ang form ng registration, TIN ID, Voters ID, SSS ID o UMID. Magkano ang bayad para sa police clearance? Ang bayad para sa police clearance ay 150 pesos. May karagdagang 10 pesos hanggang 30 pesos sa convenience fee. Depende sa mood ng pagbabayad na pipiliin. Ito na po. Paano mag-apply ng police clearance online? Unang hakbang, bisitahin ang pnpclearance.ph. Ilalagay ko po dito. Ayan o. Gusto mo lakihan ko po. O yan. Nakita mo? Bisitahin ang pnpclearance.ph at i-click ang register. I-check ang lahat ng checkboxes at i-click ang next hanggang makarating ka sa huling pahina. I-click ang I agree. Pangatlong hakbang, punan ang form ng iyong email, pangalan, apelyido at iba pa. I-click ang register. Pang-apat na hakbang, sa gusto mong i-save ito. Do you want to save it? I-click ang yes. Pang-limang hakbang, kailangan mong mag-sign in sa iyong account. I-type ang email at password ng iyong in-enroll at i-click ang sign in. Pang-anim na hakbang, i-click ang edit profile. Pang-pito, fill upan ang form na humihingi ng mas maraming detalyadong impormasyon tungkol sa iyo. Sama dito ang address, pangalan ng ina at ama at iba pa. Siguraduhin tama ang lahat ng iyong ipinasok dahil ito ay magiging bahagi ng printed police clearance at hindi na maaaring baguhin pa. Kapag sigurado ka na sa lahat, i-click ang save profile. Pang-walong hakbang, pagbalik mo sa profile page, i-click ang clearance application. Pang-siyam na hakbang, pumili ng purpose at police station na nais mong bisitahin upang makumpleto ang aplikasyon. Pang-sampu, mag-scroll pababa at pumili mula sa mga available na petsa at oras. Nakalista na rin ang bilang ng slot na available bawat schedule para sa iyong kaalaman. Kapag napili na, i-click ang next. Pang-labing isang hakbang, ang Land Bank of the Philippines lang kasalukuyang available na mode ng pagbabayad. I-click ito. Ipakita sa iyo ang kabuwang bayad na 150 lamang. Ang bayad ay mawawala kung pinili mong first time job seeker noong una.
na. Click ang next. Pang-12 hakbang. Ipakita sa iyo ang buod ng iyong transaksyon. Mainam na kunan ng screenshot ang buong bagay, lalo na ang mga reference number. Mula roon, i-click ang click here to pay kung saan ikaw ay ididiretso sa Land Bank's payment portal. Kung wala kang Land Bank account, may ibang mode ng pagbabayad na available na tatalakayin natin mamaya. Pang-13 hakbang, ihanda ang iyong opisyal na resibo, 2 bisang ID at reference number at pumunta sa iyong piniling presinto o presinto sa napiling schedule para sa biometrics at pagkuha ng literal dahil ginagamit ng PNP isang unified database. Ang proseso ng pagsusuri kung mayroon kang record ay dapat mabilis at dapat mong makuha ang iyong police clearance sa loob ng ilang minuto lamang. Paano bayaran ang bayad para sa police clearance gamit ang GCash? Ang Land Bank o payment portal ay mag-handle ng iyong bayad. Ang Land Bank e-payment portal ay mag-handle ng iyong bayad. Sa ilalim ng serbisyong ito, ibibigay sa iyo ang tatlong pipilian para sa pagbabayad: LBP, ATM, BankNet cards at GCash. Ano man ang iyong piliin, mapupunta ka sa kanilang web pages. Mula doon, ilagay lamang ang iyong account number at ituloy ang checkout. Paano bayaran ang bayad para sa police clearance? 7-Eleven. Unang hakbang, pumili ng cash payment sa Land Bank o e-payment portal. Pangalawang hakbang, pumunta sa isang branch ng 7-Eleven, pumunta sa Click Kiosk. Maaari mo rin gawin to sa pamamagitan ng pag-download ng Click application na makukuha sa parehong Android at iOS device. Pangatlong hakbang, pumunta sa Government MYEGP-PH. Pang-apat, ilagay iyong reference number, mobile number at halaga. Ang kabuuang halaga na dapat mong ilagay ay 180 pesos. Ang 150 na bayad para sa clearance plus 30 pesos sa convenience fee. Pindutin ang confirm. Pang-lima, i-print ang resibo. Kung nasa kiosk ka, kumuha ng screenshot. Kung gumagamit ka ng application, ipakita ang barcode sa cashier. Ng 7-Eleven. Bayaran ang halaga. Tandaan, ang resibo ay bilang patunay ng pagbabayad. Paano makakakuha ng libreng police clearance? At meron kaming mga libreng police clearance dahil sa First Time Job Seekers Assistance Act, ang mga bagong graduate ay maaaring kumuha ng libreng police clearance. Gayunpaman, heto ang mga kailangan mo. Kailangan mong kumuha ng barangay certificate na nagpapatunay na ikaw ay tunay na unang beses na naghahanap ng trabaho. Pumunta sa iyong lokal barangay hall para sa karagdagang detalye. Heto din ang madalas na tanong sa akin. Anong mangyayari kung may hit sa aking police clearance? Maghintay ng mga tagubilin mula sa verification officers para sa mga proseso sa pagsusuri. Pag malinaw na, makakakuha ka na ng iyong clearance. Ito, isa pa. Ito din ang mga madalas tinatanong sa akin. Maaari po bang bayaran bayad para sa police clearance sa presinto? Hindi na po pwede yun. Yan po ay pinagbabawal ang mga pagbayad sa counter mismo ng pulisya o presinto. Paano i-verify ang aking police clearance? Una, pwede pong bisitain ang pnpclearance.ph. Sa kanang bahagi, sa taas ng sulok, i-click ang verify clearance. Pangalawa, ilagay yung apelyido, numero ng clearance. Pasa ang CAPTCHA, i-click ang i-verify. Ito pang isang tanong, gaano katagal ang visa ng police clearance? Ang police clearance ay visa hanggang sa 6 na buwan. Kapag na-expired ito, kailangan mo mag-apply ng panibago. Paano mag-renew ng police clearance? Technical na hindi ito pwede. Ang maaari mong gawin ay humingi ng bago sa pamamagitan ng pag-ulit ng proseso sa itaas. Simple lang, ulitin mo ulit, panoorin ang prosesong to. Panoorin mo ulit ito. Tandaan na kung libre ka nung una mong nakuha ang clearance sa ilalim ng batas ng unang beses na naghahanap ka ng trabaho, ngayon ay kailangan mo nang magbayad para sa pangalawang clearance at ang mga sumusunod na hiling para sa clearance. Ito rin ang madalas na tanong sa aming mga pulis. Paano baguhin ang personal na impormasyon sa aking police clearance? Tulad ng nabanggit ko kanina, hindi maaaring baguhin ang mga detalye na iyong nilagay sa iyong police clearance. Maaari mo lang gawin ay mag-apply ng bago sa pamamagitan ng pag-ulit ng proseso. Yan lang po. Sana ay makakatulong sa iyo ang mga gabay na ito sa pagkuha ng police clearance online. Bisitahin ang website nila sa update na ang artikulong ito. Pag nagdala ng mga pagbabago ang PNP sa aming online proseso ng police, kung di nyo naman po naiintindihan, panoorin po muli ito. At sa mga karagdagang tanong, suggestion, ay maaari nyo pong i-comment at i-comment sa comment section sa ibaba. Dito po nagtatapos kung paano kumuha ng police clearance. Once again, this is your brother Lord Wally, ang Feeling Vlogger. Maraming salamat po sa panunod.
panonood nyo. At sana meron kayong mga natutunan sa amin. Ito po ang aking segment, ang Police de Academia. Maraming salamat po. God bless. Thank you. Peace out.